expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, alam ko naman na kayo pong lahat ay nagdarasal at nananalangin. Pero natanong nyo na ba sa inyong sarili, bakit ka nagdadasal? Why do you pray? Kapatid, wag lang kayong magdasal para makatanggap sa Diyos. Pero magdasal kayo para malaman yung kagustuhan ng Diyos. Dahil hindi talaga tayo pagpapalain ng Diyos kung hindi tayo sumusunod at tapat sa Kanya. Aminin natin, madalas tayo'y nagdarasal dahil nakasanayan lang natin, dahil naging obligasyon lang natin. Aminin natin ang maraming pagkakataon na kung saan tayo nagsimba, nagrosaryo, nanalangin, na wala ang ating puso dito. Kapatid, huwag natin sayangin ang banal na oras sa ito, ang banal na misang ito, para makipagpalitan ng puso sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagdasal, pero hindi pa rin tayo nagbago sa ating mga pagkakasala. Minin natin ang ating mga pagkakamali, tayo magpakumbaba, para tayo makitang karapat dapat muli na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila. At ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakakaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang hindi dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang hindi pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa mga katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos, tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin at pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol nga yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa mga nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya ay Kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang lumilingap. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan.
natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus ang talimhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo, ang isa naman publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga magdaraya, mga nangangalunya, o kaya katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino man nagpapakataas ay ibababa.
At ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sana po nasa mabuti at maganda kayong kalagayan. At ginigreet din po natin ang ating mga online mass-goers. I hope you are well. Please stay well. May kakilala po akong isang pari. Kwento po niya, minsan daw inanyayahan siyang mag-bless ng isang business. Sinundo daw po siya ng isang tricycle. Dumating doon sa parokya. Sumakay naman po siya, sumunod siya. Dinaan daw po siya sa mga masisikip na daan, mga eskinita, mga kanto. Anong tumigil daw po ang tricycle, nabigla po siya dahil yung pinapabless nilang business, cabaret, beer house. Na problema po itong pari. Paano daw niya ipagdadasal ito pong beer house? Sasabihin ba niya, Ama, paramihin mo sanang parokyanos ng beer house na ito. Ganon po ba? O kaya sasabihin na lang po niya, O Diyos, wag po sanang mahuli ang mga mister na mambababae dito sa beer house. Habang iniisip daw po nitong pari ang kanyang dadasalin, pumasok na po siya doon sa loob ng beer house at nabigla siya dahil nandoon din yung mga GRO, yung mga sexing babae, naghihintay sa kanya. May daladalang mga kandila. Kaya itong pari sabi, bahala ka na Lord. Binuksan daw po niya yung kanyang libro, inumpisahan na dasalin kung anong man yung nandun sa rito at winiwisikan ito pong beer house. Naalay na lang sa Diyos, bahala ng Panginoon. Pero habang nagle-bless daw po siya, dinaanan po niya yung mga damit ng mga babae. Nakasabit daw po. Kita niya yung mga panty nila, yung mga bra nila, yung mga lingerie. Pero, doon daw po sa pinakadulo ng beer house, nabigla daw po yung pari. Dahil, yung mga babae, gumawa daw po sila ng isang simpleng altar. Nilagyan daw po nila ng krus, merong larawan ni Mama Mary, meron daw po 2 kandila. Anong daw po nagdadasal itong pari? Nakita niya na itong mga babae, may konting luha sa kanilang mga mata. Naiiyak sila. At sabi nitong pari sa kanyang sarili, sino ba ako para husgahan ko ang mga babaeng ito? Di ko naman alam ang kwento nila. Di ko alam kung anong pinagdaanan nila. Hindi ko rin alam kung ano yung mga naging choices nila sa buhay. Wala ako doon sa kalagayan nila. Kaya nga, ang paulit-ulit na panalangin nitong pari daw ay, Panginoon, tinataas ko na lang kung ano yung panaginip, pangarap ng mga babaeng ito sa iyo. Maawa po kayo sa kanila. Mas alam nyo kung ano yung nasa puso nila. Patawarin nyo sila. Pero gisingin nyo din po ang kanilang mga kalooban. Pero tingnan nyo na po mga kapatid, kahit ang mga makasalanan ay nagdarasal. Amen? Even sinners pray. Sino ba sa atin dito hindi makasalanan? Di po ba? At hindi ang kasalanan ang hadlang sa ating pagdarasal. Sin does not hinder us from praying and connecting to God. Ano talagang pinakabalakid ng ating panalangin? Ito po ay ang ating kataasan ng loob. Amen? What really hinders us from praying is our pride. And when you have pride, even if you pray, it will not reach heaven. Your prayer will not fall into God's ears. Minsan, meron po mga dasal na hindi umaabot sa langit. Parang bang sa ating mga cellphone, kala mo nag-send, cannot be sent pala. Para sa mga kalsada, minsan, traffic din po sa langit. Hindi agad nakakapasok ang ating mga panalangin. Pero meron po mga dasal na agad tinatanggap ng Diyos. Ano po ang mga ito? Ito yung mga panalangin na totoo, taos, galing sa iyong puso. Yung mga panalangin
na sinabi mo na meron kang pagpapakumbaba sa Kanya. Yan po yung ating narinig sa nabasang Ebanghelyo. Yung Pariseyo sa Ebanghelyo, ang galing magsalita. Ang galing, ang ganda ng kanyang panalangin. Kumpleto. Sabi niya, salamat Lord, kasi hindi ako katulad nitong makasalanan. Ang problema, hindi siya nakatingin sa Diyos. Nagdadasal yung Pariseyo, nakatingin sa salamin. Ang dasal ng Pariseyo, self-advertisement. Hindi naman conversation. Yung prayer na ginawa niya ay performance. Di po ba, my dear friends? Remember that prayer is not about informing God how good you are. But prayer is really about transforming your heart before God. Kaya nga po, sabi ko dati, that the truest prayer is an exchange of hearts to God. Ang pananalangin po ay hindi lang paggalaw ng ating mga bibig. Ang tunay na panalangin ay paggalaw ng ating puso. Dapat nakikipagpalitan ka ng puso sa Diyos. Amen? Ang tunay at totoong pananalangin ay hindi pagpapakitang gilas sa Diyos. Hindi po ito pagpapakita ng mga nagawa mo. Pag nagdarasal ka, dapat hindi mo sinasabi sa Diyos, Lord, tignan mo ha, di ako nakamintis ng misa bawat linggo. Lord ha, nagro-rosaryo ako, nagno-novena ako. Lord ha, nagfa-fasting ako 1 hour before ng misa. Kaya dapat, Lord, pagpalain mo ako. That is not true prayer. Pag ganyan ka nagdadasal, pinagmamalakihan mo ang Diyos. Di po ba? At yan ang panalangin ayaw na naririnig ng Diyos. Ang tunay na panalangin ay pagpapakita ng iyong sugat sa Panginoon, ang iyong totoong sarili sa Kanya. Kaya maganda pong itanong ito paano ba ako nagdadasal? How do you pray? Meron po mga misis, nagdadasal, ganitong sinasabi, Lord, kung hindi rin mapapas sa akin ang aking mister, sana mapasa iyo na lang siya. Di po ba? Kayo po mga ibang misis, ganyan po ba kayo magdasal? Meron po, narinig ko, God, if He can't be with me, then let Him be with you. Ba? Inaalay na sa Diyos. May nagdarasal din po ng ganito, Lord, kung hindi rin ako mapropromote, wala nang mapopromote. May mga ganyan. Kung hindi rin ako yayaman, lahat mahirap na lang. Prayer should be uplifting. It should not be depressing. Di po ba? Huwag mong ibababa ang iba sa pamamagitan ng iyong pananalangin. Kaya nga kahit na alam ko po, galit na galit kayo sa mga korap. Hindi po tama yung ipagdasal mo na mamatay yung mga korap. Mas magandang dasal para sa mga korap. Sabihin mo, Panginoon, magmilagro naman kayo. Matauhan naman sana sila, magbago naman sana sila, maging tapat naman sana sila. Pero bago mo ipagdasal yung mga korap, dapat suriin mo din ang iyong sarili. Hindi po ba? Gusto mo yung mga iba magbago pero ikaw mismo hindi ka nagbabago. Anong tawag mo doon? O hindi pagkahipokrito. Di po ba? Bago mo pagdasal yung iba na magbago, dapat ikaw muna pagdasal mo sa Diyos, Lord, alisin mo yung korap kong ugali. Di po ba? Dahil kung palagi mo na lang iniisip yung iba, sinusumbong mo sila sa Diyos, pero ikaw hindi mo napapansin ang iyong kasalanan, kapatid, you're becoming like the Pharisee. You're becoming self-righteous. Ang tunay na panalangin, nagsisimula sa pag-amin. Narinig niyo po, pumasok yung naniningil ng buwis. Malayo daw po siya doon sa altar. Hindi man siya makatingin sa langit. At sabi niya, Panginoon, maawa po kayo sa akin, isang makasalanan. Wala siyang mahabang introduction. Wala siyang palamuti. Wala siyang justification. Isang linya lang. Pero totoong-totoo yung kanyang sinabi. Please do not make your prayer complicated. Hindi dahil marami ka sinasabi, mas pakikinggan ka ng Diyos. Di po ba? Pero kapag tagos sa puso ang iyong sinasabi, yan din ay tumatagos sa langit. At yan po ang sinasabi ng unang pagbasa. If you go back to the first reading, the book of Sirach, it said that the lowly man's prayer pierces
heaven. Kasi minsan, di naman po kailangan ng mahabang dasal. Ang kailangan lang, totoong dasal. Galing sa puso. Hindi mo kailangan magpanggap na mabait ka. Aminin natin tayong lahat. Meron tayong mga pagkukulang. Di po ba? Kailangan mo lang maging tapat sa Diyos. Pakikinggan Kanya. Mga kapatid, hindi naman po tinitignan ng Diyos yung ayos ng iyong dasal Ang hinahanap lang ng Diyos ay yung tunay na kalagayan ng iyong puso. God is not impressed by your eloquence. Rather, God is moved by your honesty. Kaya nga po nung minsan, merong isang kwento tungkol sa isang bata. Nakaluhod daw po sa harap ng kanyang kama. Nagdarasal isang gabi. Ang sabi po ng bata, habang nakapikit yung mata niya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Napadaan daw po yung nanay niya Narinig. Ba't ganyan magdasal yung anak ko? Sinasabing alphabet. Kaya pagkatapos po magdasal ng bata, pumasok yung nanay sa kwarto, tinanong, ba't ganyan ka magdasal? Sinasabi mo lahat ng letra sa Diyos. At sumagot daw po yung bata, sabi niya, di ko alam talagang sasabihin ko sa Diyos, kaya binigay ko na lang lahat ng letra sa Diyos. Pero ang mahalaga po, alam ko na, alam ng Diyos yung aking nararamdaman. At yun po yung mahalaga, di ba mami? Yung buksan ko yung aking puso sa Diyos at bahala na ang Panginoon. Oo nga naman po, no? Kahit na mabulaklak ang mga salita natin, kung wala naman pagmamahal sa ating pananalita, tayo'y nag-iingay lang. Kahit na magrosaryo ka pa, ulit-ulit. Pero kung nagmamadali ka na, parang hinahabol ka ng aso. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Di po ba? Kaya kung minsan, mas naririnig pa ng Diyos yung dasal ng tao nandoon sa kanto, kaysa doon sa taong nagdadasal sa loob ng simbahan, pagkagara-gara man ang kanyang suot. Pero kung wala naman talagang laman ang kanyang salita, walang kwenta ang kanyang ginagawa. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo pong tumagos sa langit ang inyong dasal, dasal kayo ng may pagpapakumbaba. And there are 3 humble prayers that we can say every day. Don't forget this. Say to God, begin with please. And then say sorry. And with thank you. Ulit-ulitin niyo po. Pray to God, please, sorry, thank you. Yung iba po kasi sa atin, kapag nagdadasal, kala mo para mga boss. Hindi po ba? Lord, bigyan mo ako ng pera, pambayad ng utang. Lord, pagalingin mo ako. Lord, ayusin mo ang pamilya ko. Wala pong problema dyan. Pero sana naman, dagdagan mo ng pakiusap ang panalangin mo. Kasi siya ang Diyos. Nilalang ka lang niya. Kaya nga po nung minsan, nakipag-BEC po ako last week. Meron kaming sharing groups dito po sa parokya. Tinanong ko po yung mga ka-sharing ko, mga parokyanos ko, ano bang mga dinadasal niyo sa Diyos? May narinig po ako, 1-2 sa kanila, may sakit. Ang sabi nila, Father, araw-araw po pinagdadasal namin na sana po pagalingin kami ng Panginoon. Kasi po kailangan pa kami ng pamilya namin. Paano na lang po sila kung kukunin po kami ng Panginoon? Alam niyo po, kinorek ko sila. Sabi ko, palitan niyo po yung panalangin niyo. Kaya siguro hindi kayo gumagaling. Kasi ang dapat sabihin mo, tanging ikaw lang o Diyos ang kailangan namin. Sino ka ba para sabihin mo na kailangan po nila ako Kasi ang totoo, tanging ang Diyos lang ang kailangan natin. Pag nawala kayo, madali lang kayo palitan ng mga asawa niyo. Pag wala na kayo, oo, iiyakan kayo ng mga anak niyo, pero patuloy pa rin nila yung pag-aaral nila, magtatrabaho pa rin yan. Hindi natin mapagmamalakihan ang Panginoon. Kaya ang mas magandang sabihin niyo, kayo din po every day say that, you, O Lord, are the one that I need. Ikaw lang, tanging ikaw lang ang kailangan ko sa aking buhay. Bahala ka na, nagpapakumbaba ako sa iyo. Gawin mo kung anong kailangan mo, Panginoon. Gamitin mo ako. That is a humble prayer. Mga kapatid, wag po kayong tutulad dun sa Pariseyo. Yung Pariseyo pagkatapos magdasal, umuwi. Di naman nagbago. Pero yung naniningil ng buwis, yung publikano, ang sabi, umuwi daw siya, pinatawad. Parehas sila nagdasal. Pero isa lang ang binago ng dasal. Ang dasal po, hindi magic spell, Hindi ito yung sinasabi mo, Lord, gawin mo ito yung gusto ko. Pero ang tunay na panalangin ay nagsasabi sa Panginoon,
Lord, baguhin mo ako para magawa ko ang gusto mo. Dahil sa pagsunod lang na kagustuhan ng Diyos, diyan lang tayo mapupuno ng mga mabubuting bagay. Your life is not good because you're not following God's will. This is why, the more that you pray, the more you change. Because prayer is not about asking. Prayer is about aligning. Kapag totoo kang nagdarasal, hindi lang nagbabago ang iyong sitwasyon, kundi ikaw mismo binabago ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, sa tuwing nagdadasal po tayo, tanungin mo ang iyong sarili, sino ba ang bida sa aking dasal? Ako ba o ang Diyos? Because prayer is not a self-centered monologue, but prayer is a God-centered dialogue. Kasi ang dasal ng mayabang, natatapos po sa sarili. Pero ang dasal ng nagpapakumbaba, nagsisimula at natatapos sa Diyos ng pagpapala. At ang ganitong dasal, tandaan nyo, hindi lang nakakarating sa langit, pero pagkatapos itong umakyat sa mga ulap, diyan nagpapaulan ng grasya ang Diyos para sa atin. Kaya sa susunod kang magdarasal, kung gusto mong makarating sa Diyos ang iyong panalangin, wag mo lang targetin yung tenga niya, pero ituon mo ang iyong panalangin sa puso ng Diyos. Kaya mga kapatid, manalangin po tayo sa banal na misang ito, na kahit nasa gitna ng ating mga kasalanan at pagkukulang, pagpatuloy mo, manalangin kang totoo, may puso, at may pagpapakumbaba sa Kanya. At magtiwala tayo na makakarating sa langit ang ating mga dasal. Maghintay ka lamang at uulan ng grasya sa iyong buhay. Dahil ang Diyos, our God, is good. Sobra, sobra. Amen? Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Di man tayo karapat-dapat, ngunit pinasisigla ng dakilang pag-ibig ng Diyos, pakumbaba nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan ng sangkatauhan, lalong-lalo na ang mga misyonaryo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at relihiyoso, makita nawa nila ang patuloy na pangangailangan ng simbahang magpatotoo kay Kristong mahabagin, na nagsilbing tagapamagitan natin sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bansa, tugunan nawa nila ng buong dunong at kababaang loob ang krisis na bunga ng pagiging makasarili at makilala nawa nila ang kanilang mga sariling pagkukulang at kapabayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan at hukbong sandatahan, na kinasasalalayan ng kinabukasan ng mga bansa, naway umiwas sila sa kaharasan at magpasya para sa kabutihan ng pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Panginoon, malaking di hamak ang iyong pag-ibig sa amin kaysa sa aming pagkakasala. Pagkaloob mo nawa sa amin ang kababaang loob na makilala ang aming mga pagkukulang at pangangailangan sa iyo awat pagpapatawad. Sinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong kinadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mo naglagak sa amin ang katiyakang nakalaan, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ang kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Tawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aas at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap naming piging mong banal, upang ang aming ginaganap na lantaran ay siyang aming makamtan tunay sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa mga nagtatanong po kung hanggang kailan pa pwedeng mag-send ng letter po na dadalhin ko doon sa Roma, sa Europe, hanggang na lang pong November 9. No? That is a Sunday. Dahil kinabukasan po, ako po ay sasakay na ng eroplano, lilipad na para po sa pilgrimage. Ang aking pong pilgrimage ay November 10 hanggang pong 23. Pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang misa natin online. Wag po kayong mag-alala. No? Kaya yung po mga nagtatanong kung hanggang kailan, hanggang na lang pong November 9. Kung hindi po kayo makakapunta dito physically, pwede nyo pong i-email yung inyong mga panalangin. No? Send nyo na lang po sa akin po messenger, Father Joel Jamarsos P. Gatus sa Facebook. Meron pong blue check dyan. No? So, doon nyo po isend blue check sa Facebook. So, sa inyo pong lahat na nagsasend ng mga prayer, maraming salamat po. Medyo mabigat-bigat na po ang akin dadalhin. Siguro po isang maleta na yung inyong mga panalangin. No? So, pagdasal nyo po na hindi po ako mag-over baggage. No? Sa tulong at grasya ng Diyos, madadala ko po no, yung inyong mga panalangin doon. No, at iiwan ko po kay Padre Pio, sa Fatima at sa Lourdes. Minsan po mayroong mga nagtatanong din sa akin na mga kinakasal po, Father, pwede po ba kaming mag-vows? No? Actually, hindi naman po kasama sa rito yon ng kasal. Isa na lang pong palamuti, no? Dagdag na mga wedding coordinator. Kung gusto niyo pong mag-vows, pwede po doon sa reception. Pero yung misa po sa kasal, kompleto na po yun. Pero may mga iba, mapilit. Kaya hinahayaan ko naman po, bago talaga yung formula ng blessing po ng mag-asawa, pero ang paalaala ko sa kanila, kung magva-vows kayo, 3 S. Make it short, sweet, and sincere. SSS. Short, sweet, sincere. Maganda rin po pag tayo'y nagdadasal, no?
Make it short, sweet, and sincere. Hindi po dahil haba-haba ng iyong dasal, kala mo, sasagutin ka ng Diyos. Hindi. Kung gusto niyo pong tumagos sa langit ang inyong dasal, sincerity, honesty, and also humility. Sweet means, may you pray, whatever you say, come from your heart. May your words be filled with love. Ang Diyos nakikinig sa iyo. Oo, malungkot siya pag ikaw ay nagkakasala, pero kapag ikaw naman ay bumabalik na nagpapakumbaba, yan yung mga panalangin na tagos, hindi lang ng langit, tagos hanggang sa puso ng Diyos. Hari nawa, pag po tayo ay nagdadasal, may magbago naman sa atin kahit na kakaunti lamang. Kaya ngayon pong linggo, siguraduhin niyo po na kayo ay magdasal na may 3 S. Short, sweet, and sincere. And pray with humility. Dagdagan niyo po ng please, sorry, and thank you ang inyong panalangin. Pag umakyat sa langit, nakarating sa Diyos ang ating panalangin, mabuting balita, uulan ng grasya sa atin. Because our God is good, sobra-sobra. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Voices on, sweet honor.